Welcome back to Grow and Grace with Casey, and if this is your first time in this page, ang atin pong tinatalakay ay mga usaping pera, karera at mga pangarap sa buhay. And in this particular video, of course, ang ating pong pag-uusapan ay about life insurance. And kung ano po ang pros and cons or ang pinagkaiba ng term insurance versus permanent insurance. And again, ang trabaho po ng financial planner ay tulungan po kayo na i-assess kung ano po ang perfect or ang COP na policy para po sa inyo. And that is why also pinapaintindi ko sa inyo ang difference ng term and permanent insurance. That means hindi po magkakapareho ang premium sa lahat ng mga kliyente kasi yun nga, pwede kang pumili ng permanent insurance, pwede ka rin pumili ng term insurance. And this is what this video is all about. Alright. So, isa po sa mga pros, or pinagkaiba ng term insurance sa permanent insurance is that it is lower premium. Mas mababa po ang premium ng term insurance. Bakit? Kasi po, certain period lang po ang coverage ng insurance sa inyo. So, for example, pipili po kayo ng 1 year na term, or 5 years, or 10 years, doon lang po kayo makakover ng inyong insurance. After that, wala na pong matatanggap na benefits or wala na po kayong policy. Ganun. Unless mag-renew po kayo. So, mas mababa po ang premium kesa sa permanent insurance. Okay? And then, maganda pa dito is that it is simple to understand. Ito po yung coverage ninyo, ito yung sum assured nyo or makukuha ng inyong benefits kapag kayo ay namatay or may mangyaring masama sa inyo, like accident or disability. So, that's it. At that period of time, you are covered. And that's as simple as that. Okay? And also, nasa sa inyo, no? Kung hanggang kailan nyo gusto na makover. So, you can renew next year, and if you want to be covered for the next 5 years or for the next 10 years, it's up to you. But within that, yung pinili nyo pong term, yun po ang kailangan nyo din na bayaran para makontinue din po ang inyong insurance. So, ang cons naman po ng term insurance is that, yun nga, certain period of time ka lang po makakover. And then, since short term lang po siya, wala po siyang cash value. Wala pong savings component. And so, kung ano po yung benefit nun, yun lang po ang mapapakinabangan ninyo sa iyong insurance. Pag wala pong nangyari sa iyo, within those, yung coverage period mo, so wala ka nang makukuha. Kasi yun nga, praise the Lord, walang nangyari sa iyo. 'Di ba? Kasi yun nga, for protection, for unexpected na masamang mangyari sa iyo. No? So, yun lang, hanggang sa benefits mo lang siya. So, wala siyang additional na mga bonus, wala siyang cash value, gano'n. Okay? While sa permanent insurance naman po is lifetime coverage po siya. So, pang matagalan po siya. So, kumbaga, as long as nagbabayad ka po ng iyong premium, you are covered while you are still alive. Meron ding permanent insurance na merong investment component. Hindi lahat ng permanent insurance may investment. Yun ang next video natin about VUL and traditional insurance. So, hindi lahat ng permanent insurance may investment. But, yun nga, isa sa pwedeng cons nun, kung piliin nyo po ang permanent na VUL, is meron kayong cash value. Meron kayong pwedeng i-loan in case of emergency. Merong savings component. Siyempre, since matagalan siya, mas mahal yung premium niya, no? Medyo complex din siya intindihin kasi karamihan dito ng mga permanent insurance is maraming add-ons, maraming additional features. So, medyo mahirap siya intindihin and also medyo complicated din po ang kanyang application kasi pang matagalan siya. So, medyo mas marami po ang kailangang i-process, kailangang ipasa, unlike kung mga the one which is 1 year na term insurance is pwede mo siyang bilhin online and you can check the link below if you're interested to know how much the cheapest insurance na pwede mong bilhin, no? Yun, so example po ng term insurance sa FWD is set for tomorrow. So ang set for tomorrow po pwedeng 5 years, pwedeng 10 years, or pwedeng up to 55 years old, 60 or 65 years old. And then 100% po ang kanyang death benefit. And 100% din po kung magkaroon ka ng terminal illness, no, na cover doon sa 42 major critical illness. Okay? And then, meron siyang child protection, 100%, just in case po na magkasama kayo ng asawa nyo
na mamatay na sabay sa isang cause ng death. And then, pwede ka rin magkaroon doon sa set for tomorrow ng funeral benefit, but i-minus yun po sa iyong death benefit. Okay? And then, sa set for tomorrow din, meron din pong 20% plus ng 100% mo if doon po nangyari ang aksidente or your death sa abroad. Okay? And then, sa permanent insurance naman, isa sa mga example, is set for life. No, you can grow your fund, you have investment, no. It can grow yung investment mo, depende po sa fund performance, no. Hindi po hawak ng mismo insurance company ang magiging performance, no, ng mga funds doon sa market. So, tutulungan naman po kayo in case kapag pinili nyo ang VUL, no, kung ano po ang inyong risk appetite. So, let's talk about that in our next videos, okay? So, marami pa po. So, magkakaroon po ako ng videos about each design policy and paano, kung iyon ang swak sa inyo. Alright? So, yun lang po ang for this video, ang pinagkaiba ng term insurance and permanent insurance. Okay? So, check my Facebook page if you have questions, and so you can stay updated about FWD na mga updates, and if you have you can watch other videos. And of course, abangan niyo po ang susunod po nating mga videos, no, para mas marami pa po ang makapanood ng ating mga videos, mas maintindihan pa po ang mga bagay-bagay about insurance, para hindi naman po ang mga tao masyadong mag-doubt about insurance, na talaga ang insurance po nakakatulong po siya sa tao. And that's the goal of Grow Increase with KC, to educate more people about insurance and yung mga bagay tungkol sa ating mga usaping pera, karera, at mga pangarap sa buhay, no? So that sabay-sabay po tayong lumago, and tayo po lahat ay maging mas mabuting stewards ng mga blessing ng Panginoon. So, salamat po sa inyong pagtutok sa video ito.